Akala ko din ay online yung yung preaching natin. And so, isa pong pribilehiyo na ako po ay makapagsalita po ulit sa inyong harapan. I'm not sure kung makakapagsalita po ako ng matagal sa inyo sapagkat alam po ninyo yung kalagayan ko. Okay, so I hope na magtagal po ako na pagsasalita po sa inyo at hindi po ako maubusan ng aking boses. At salamat po sa Panginoon sapagkat for more than 1 year, mula nung ako ay nagkasakit po, ito yung first time na ako po ay magsasalita po sa harapan po ninyo. Kaya napakalaking pribilehiyo at biyaya na galing po sa Diyos na ako po ay makapagsalita ngayon sa inyong harapan. So, ang sabi po ni Pastor Rap ay ang tema po ng ating mga preaching sa buwan na ito ay patungkol po sa pag-ibig po ng Diyos. Okay? So, nag-ready po ako ng PowerPoint presentation upang masundan po natin na maigi yung ating preaching sa araw po ito. Okay? So, ang preaching po sa araw na ito ay pinamagatan ko pong Ginipo niya ang Ketongin. Sa kwento pong ito ay makikita po natin yung kakaibang pangyayari doon sa buhay ng ating Panginoong Hesus at sa buhay po ng isang Ketongin. Maraming tao ngayon ang nabubuhay na tila itinakwil ng lipunan, maybe ng kanilang family, mga sugatan, marurumi sa paningin ng lipunan, at tila wala ng pag-asa. Maaring hindi literal na may ketong, pero ang kanilang mga puso ay puno ng hiya, sugat, at pagkakahiwalay. Sa mata ng mundo, sila ay hindi na mapapakinabangan, ngunit sa mata ng Diyos, sila po ay mahalaga. So tungayan po muna natin, tingnan natin kung ano ba yung kwento nung lalaking Ketongin. Okay, next slide, Kuya John Rem. Isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus, lumod ito at nagmamakaawa. Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Next, 41. Nabag si Jesus sa ketongin, kaya inawakan niya ito at sinabi, "Oo, nais ko gumaling ka." Noon din nawala ang ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. Next, matapos mapagbilinan, agad siyang pinaalis ni Jesus. At pinagsabihan ng ganito, "Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay magpunta ka at magpasuri sa pari, pagkatapos mag-alay ka ng handog para sa Diyos ayon sa iniutos ni Moses, bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling at malinis na." Manalangin po muna tayo saglit. Aming Amang Banal, tunay nga po, God, na ang pag-ibig po ninyo, God, ay walang pinipili. Maging yung mga taong sa tingin po namin, O God, ay hindi na magbabago. Maging sa mga taong sa tingin po namin, aming Ama, ay walang alaga. Pero salamat aming Ama sapagkat ang pag-ibig po ninyo, God, ay yun yung pinaranas sa bawat isa po sa amin, aming Ama. Sa kabila ng kasalanan, sa kabila na kami hindi karapat-dapat, aming Ama, kami yun yung
iniibig. Salamat po aming Ama. Ito po aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Sa kwentong pag-aaralan natin ngayon, makikita natin ang isang tao na walang inasahan, kundi ang awa at ang pag-ibig ng Diyos. Siya hindi lumapit sa templo, hindi sa pari, kundi sa ating Panginoong Hesus. At ang isang simpleng kilos, isang pag-ipo, na ipakita ang lalim at kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Ito ay hindi lamang kwento ng isang himala, kundi larawan ng puso at tunay na pag-ibig ng Diyos. Isang pag-ibig na hindi natatakot sa dumi, hindi lumalayo sa marumi, kundi lumalapit upang maglinis, magpagaling, at magpanumbalik. Ngayon, tatanungin kita sa oras na ito. Ikaw ba'y marumi sa harapan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan? Ikaw ba'y tila'y tinakwil ng lipunan? Kung oo, ang mensahe ito ay para sa iyo. Ang Diyos na umipo sa ketong noon ay siya rin umiipo at nag-aaplos sa mga puso natin ngayon. Ganyan po kadakila yung pag-ibig po ng ating Panginoon. Sa panahon ng kanyang ministry dito sa lupa, ang tanging nais po niya unang-una ay magkaroon ng kalutasan sa problema ng tao, walang iba kundi ang kasalanan. At sa panahon ng ating Panginoong Hesus, habang siya'y nagmi-ministry, marami siyang pinagaling. Maraming himala ang kanyang ginawa upang patunayan na siya ay nagmula sa Diyos at upang patunayan ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Okay, tingnan natin yung first puntos po natin. Okay, Kuya John Rem, yung unang puntos. Okay, unang puntos natin, ang ketongin, isang larawan ng isinasantabi ng lipunan. Kung babalikan po natin ang kasaysayan ng mga Hudyo doon sa Old Testament, makikita natin na kapag isang tao meron siyang karamdaman na ketong, makikita natin na sila po ay iniiwalay. Imagine po natin ang panahon ng pandemic. Sa panahon ng pandemic, kapag isang tao meron po siyang COVID, anong ginagawa po nila? Iniiwalay po nila tama upang hindi po siya makaawa. So sa panahon ng ating Panginoong Hesus, or sa panahon ng Old Testament, ang mga taong may ketong, isinasantabi po sila. At tinuturing silang marurumi. Okay? So tingnan natin, kung meron po kayong Bible, ay buksan po natin sa aklat ng mga Levitiko, chapter 13 hanggang 14. Mahaba po yung mga verses. Pero tingnan po natin kung ano yung mga sinasabi po niya doon sa Levitiko, chapter 13, hanggang 14, patungkol sa mga taong merong karamdaman na ketongin.
Pipili lamang po ako ng ilang mga verses upang ating makita yung background ng mga taong merong ketongin kung bakit ganon ang ah, kung bakit ganon ang turing sa kanila ng mga tao. Ganito po ang sinasabi ng Levitico chapter 13 hanggang 14. Kung ang balat ni naman ay mamaga, magnana o kaya magkaroon ng parang singaw, at ang mga ito'y maging sakit sa balat na parang ketong, dapat siyang dalhin kay Aaron o sa mga anak niyang pari. Susuriin ito ng pari, at kung makita nitong namuti ang balahibo sa balat, at sa palagay nito'y tagos hanggang laman, ang taong iyon ay may sakit sa balat na parang ketong. Kung magkagayon, ipahayag niya itong marumi. Okay, just imagine po natin, sa panahon ng Old Testament, kapag ang isang tao nagkaroon po siya ng sakit sa balat na parang ketong, itinuturing na po siya marumi. Okay, so ibig sabihin, kinakailangan siyang iiwalay sa lipunan upang hindi po siya makahawa. Okay, sa panahon din po ng ating Panginoon Yesus, etong taong ketongin na ito, wala po siya sa syudad. Nasa labas po siya ng syudad nung katagpuin ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Sa panahon ni Jesus at sa panahon ng Old Testament, ang ketong ay hindi lamang sakit sa balat, ito rin ay may panuntunang dapat sundin sapagkat isa ito sa mga mababasa, sa mga tuntunin dapat sundin ng mga Israelita, isang ritual na dapat gawin at sundin. So ibig sabihin, kapag isang tao nagkaroon siya ng ketong, kailangan muna niyang masuri ng mga Levita sa panahon po nila upang malaman kung ang tao iyon ay marumi ba o nalinis na. Okay, so ibig sabihin maraming ritual, maraming mga bagay na ginagawa upang ang tao iyon ay maituring na malinis sa panahon nila at sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Ayon sa Levitico chapter 13 hanggang 14, ang ketong ay kailangang iwasan, itakwil, at iwalay. So ganun po yung turing nila doon sa mga taong ketongin. Kaya, sabi ko nga kanina, yung taong kinatagpo ng ating Panginoong Yesus, sa panahon na yon, wala po siya sa syudad. Nakaiwalay po siya, nasa labas ng syudad upang doon po siya manirahan. Siya ay dapat sumigaw ng marumi ako sa tuwing may lalapit sa kanya. At mababasa po natin yan sa Levitico chapter 13, verse 45. Ganito po ang sabi po niya. Sa verse 45, ito ang sabi po niya. Ang taong may sakit sa balat na parang ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, huwag mag-aayos ng buhok, tatakpan ang kanyang nguso at laging isisigaw ng marumi ako, marumi ako. Ganon katindi yung ritual, yung ganon katindi yung turing ng mga Israelita sa mga taong nagkakaroon ng ketong sa panahon nila. At hindi siya maaaring pumasok sa templo, sa bayan, o makialobilo sa kahit na sinuman. So kinakailangan muna siyang may turing na malinis bago po siya makapasok sa templo, bago siya makapasok sa bayan, at bago siya makalubilo sa mga tao.
Kung ganun po yung turing ng tao sa atin sa panahon natin ngayon, ano kaya ang mararamdaman po natin? Para tayong isolated? Para tayong nag-iisa? Para tayong pinabayaan? Para tayong iniwan? At higit sa lahat, parang walang nagmamahal sa atin. Ganun katindi ang turing ng mga tao doon sa mga tao mayroong etongi sa panahon po nila. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi tulad ng pag-ibig ng tao na mahirap umibig. Tama po. Tayong mga tao, napakahirap nating umibig. Lalo na kung ang tao iyon ay nakagawa ng malaking kasalanan sa atin. Lagi ko pong sinasabi ang bagay na ito. At lagi kong naririnig ang katagang pinatawad ko na siya sa kanyang mga ginawa. Pero kailanman, hindi ko makakalimutan ang ginawa niya sa akin. Ang Diyos po hindi siya ganun magmahal. Tanging ang iniirong ng ating puso, ang siya lamang kayang mahalin sa kabila ng paulit-ulit na pagkakasala. Tama po, kapag ang isang tao, dumating siya doon sa punto na na-inlove po siya, doon sa kanyang iniirong. O sabihin na natin, meron siyang pagmamahal doon sa isang tao. Isang lalaki na umiibig, nagkakagusto doon sa isang babae. Lalo na kung naging sila. Sa taong umiibig sa kanyang iniirog, sa kanya lamang masasabi ng pag-ibig ay bulag, na hindi makikita ang pagkakamali ng kanyang iniirog. Tama po, yung dalawang mag-partner, kahit na minsan anong gawin ng partner niya, magkasala man niya ng paulit-ulit, papatawarin po niya. Tama po. Pero minsan pagdating sa loob ng pamilya, minsan pagdating sa loob ng church, kapag ang isang kapatid natin sa pamilya, kapatid natin sa church, pagka nagkamali, parang ang hirap patawarin. Tama po. Pero yung kanyang kasintahan, gaano man kalaki, gaano man karami yung kanyang pagkakamali, dahil ramdam na ramdam niya yung pagmamahal niya doon sa kanyang iniirog, minsan, kahit lokohin siya, okay lang sa kanya. Tama po. Sa kabila ng paulit-ulit na pagkakamali at pagwasak ng kanyang puso ay patuloy pa rin siya sa pagmamahal sa kanya. Minsan, masasabi natin na ang pag-ibig ng Diyos ay bulag. Alam niyo po ba kung bakit? Na nasabi ko na ang pag-ibig po ng Diyos minsan ay bulag. Dahil sinasabi niya, nakakalimutan ko na ang kanilang mga kasalanan. Mas especially tayong mga mananampalataya. Tayong nakaranas ng pag-ibig po ng Diyos. Tayong nakaranas ng tunay na pagliligtas ng Diyos at tunay na nananampalataya sa ating Panginoon Yesus. Ang sabi na sa Hebrews, ang kanilang mga kasalanan ay hindi na alalahanin pa.
Ganyan katindi yung pag-ibig po ng Diyos. Parang pag-ibig ng isang lalaki sa kanyang hinihiro na kahit gaano kalaki yung kanyang pagkakamali, paulit-ulit man siya saktan, hinihili pa rin siya ng kanyang hinihiro. Ganyan din po ang pag-ibig po ng Diyos sa atin. Minsan, yun nga, yung pag-ibig po ng Diyos, bulag. Kasi, inalis na niya sa kanyang isipan, tinanggal na niya sa kanyang isipan, binuran niya sa kanyang isipan ang ating mga kasalanan, ang ating karumihan. Sa pamamagitan ni Kristo, ang pag-ibig ng Diyos ay maabot sa mga ituturing na walang pag-asa tulad nating mga makasalanan na kailangan ang abad at pag-ibig ng Diyos. Minabuti ng Diyos na tayo malig sa kabila ng ating mga kasalanan at iniligtas upang magtamasa ng mga makalangit na pagpapala. Just imagine po natin ang bagay na ito. Tayo ang nagkamali, tayo ang nakagawa ng kasalanan, pero ang Diyos ang gumawa ng paraan upang tayo kanyang abutin. At pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan po ng ating Panginoong Yesu-Cristo. Yung pinakamahalaga sa Kanya, yun yung ipinihandog niya. Yun yung ipinagkaloob niya sa atin. Na hindi man tayo marapat-dapat doon sa pag-ibig ng ating Panginoong Yesu-Cristo. Pero, pinatunayan ng Diyos ang Kanyang walang hanggang pag-ibig sa mga taong makasalanan na tulad natin. Katulad po ni Mephibosheth sa 2 Samuel chapter 9. Anak ni Jonathan, may kapansanan at tinago, ngunit inanap at pinaupo ni David sa apag. Isang larawan ng biyaya at pag-ibig ng Diyos na kung saan, kung ating mapapansin at babalikan, ang kwento ni Saul, Jonathan, at David. Si Jonathan at si David ay matalik na magkaibigan. At ang ama naman nitong si Saul ay magkalaban sa pagiging ari ng Israel. Ngunit sa kabila nito, minarapan ni David na bigyang galang at mahalin ang mga anak at lahi ni Saul. Kung babalikan po natin ang kasaysayan ni Jonathan, ni Saul at saka ni David, ano bang ginawa ni Aring Saul kay David? Pinagtatangka ni Aring Saul ang buhay ni David. Kasi nga po, siya yung aalili na magiging ari ng bansang Israel sa panahon po nila. Pero sa kabila ng bagay na ito, minarapan ni Haring David na mahalin ang mga anak ni Haring Saul. At sa kabila nito, si Jonathan at saka si David ay matalik na magkaibigan. Sa panahon po natin ngayon, sino kaya yung kayang gumawa sa atin ng bagay na iyon? Na kayang magmahal sa kabila ng pagtangka sa buhay natin. Sa ating makabagong panahon, may mga taong ituturing na ketamine. Maybe mga addict, mga ex-convict, kabataang naligaw o mga taong may kaiyan sa buhay. At sabihin na natin, mga taong makasalanan tulad natin na kailangan ng pag-ibig ng Diyos at pag-ibig natin. Ang pag-ibig ng Diyos nawa ay maging bukas sa kanila
naway maranasan nila ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. Sa totoo lang, tayong lahat ay ketongin sa harapan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. At siya pa rin ang unang nagmahal sa atin. Imagine po ninyo, ganun kalawak at ganun katindi yung pag-ibig po ng Diyos sa atin. Nauna siyang inabot tayo. Nauna siyang ibigin tayo sa kabila ng ating mga pagkakasala. Pangalawa, ang paglapit ng ketongin. Isang pananampalataya sa pag-ibig ni Kristo. Ano bang ginawa ng lalaking ketongin? Sabi niya doon, lumuhod at nakiusap sa kanya. Kung ibig mo, malinis mo ako. Lumapit sa kay Jesus na may pagkatakot. Ngunit may pagtitiwala na kaya siyang pagalingin ni Jesus. Hindi siya nagsabing, gusto kong gumaling. Kundi ang sabi niya, kung ibig mo, isang tanda ng pagsuko sa kalooban ng Panginoon. Yung kanyang pagluhod, yung kanyang pakiusap sa ating Panginoon Jesus. Sabi niya, kung ibig mo, malinis mo ako. Isa yung tanda ng pagpapakumbaba at pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pag-ibig ng Diyos ay tumutugon sa isang pusong mapagpakumbaba. Marunong magsisi ng kanyang kasalanan at higit sa lahat, kayang mahalin ng Diyos, higit sa lahat ng anumang bagay at sinuman sa mundo nito. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakabase sa karapatan, kundi sa grasya at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating mga makasalanan, bagamat hindi tayo karapat-dapat dahil tayo mali at makasalanan sa harapan ng Diyos, ay minabuti ng Diyos na tayo'y kanyang mahalin sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, gayon tayo mamahal ng Diyos at ni Kristo, maging ang buhay ay iaalay para sa atin. Ganyan ang greatest love of all. Naalala ko yung kanta ng The Greatest Love of All. Okay? Pero yung greatest love of all na sinasabi ng Bible ay yung may offer ng kaibigan ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang kaibigan. Yun daw yung greatest love. At ang greatest love na yun, tayo ng Diyos lamang ang nakagawa. Tayo ang ating Panginoon Jesus lamang ang nakagawa. Yun yung greatest love. In-offer, inihandog ng ating Panginoon Jesus yung kanyang buhay alang-alang sa atin. Hindi nagdalawang isip. Hindi nag-alinlangan. Kundi kung saan niyang ipinagkaloob ang kanyang buhay para sa atin.
Tulad ng taksil na anak na mabasa natin doon sa Lucas chapter 15. Yung the parable ng alibugang anak. Anong ginawa ng kanyang anak? Buhay pa yung tatay niya, kinuwanan niya yung lahat ng kanyang mana. At ang kanyang mana ay pinagbili niya. Anong ginawa niya doon sa kanyang kayamanan? Ginastos niya sa lahat ng kanyang bisyo. Babae, alak, sugal, yun ang ginawa niya doon sa kanyang ari-arian na kanyang kinuwang mana sa kanyang tatay. Pero anong nangyari sa kanya? Dumating ang panahon ng tagulol. Naghirap siya. Kumain siya ng mga pagkain ng baboy. Pero dahil sa kanyang nararanasan, anong naisip niya? Yung pagkakamali na ginawa niya. Anong naisip niya? Babalik ako sa akin, Ama. Sabi niya gano'n. Pero anong ginawa ng kanyang ama? Imagine natin, walang sinabi ang Bible kung ilang taon, ilang buwan, ilang araw na nawala yung kanyang anak, o ilang araw na hindi niya kasama ang kanyang anak. Pero ang ginawa ng tatay niya, walang araw, walang minuto, walang segundo, na lagi siyang nakaantabay doon sa kanyang pinto, doon sa kanyang bintana, nakadungaw sa muling pagbabalik ng kanyang anak. Nung makita niya ang kanyang anak na lumalapit, umuwi, anong ginawa niya? Niyakap niya. Isang tanda ng tunay na pagmamahal ng magulang sa kanyang anak. Ganon katindi ang pag-ibig ng Ama. Ganon ang katindi ang pag-ibig ng Diyos. Ganyan ang pag-ibig ng Ama sa mga lumalapit kay Kristo. Huwag nating hayaan ang iyak, kaapon o kasalanan ang umadlang sa atin sa paglapit kay Jesus. Sabi ng iba, hindi muna ako pupunta ng church. Kasi meron akong nagawang pagkakasala. Parang pakiramdam ko, hindi ako dapat sa harapan ng Diyos. Tandaan po natin, kapatid, kung kailan tayo nakakagawa ng kasalanan, doon natin mas lalong dapat lumapit sa Diyos. Dahil kung yung guilt na nararamdaman natin ang siyang ating papansinin, kung yung pagkakamali natin ang ating papansinin, yun ang maghihiwalay sa atin sa presensya ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon kasi lagi tayong tinatawag. Lagi tayong inaabot ng Diyos. Lagi niya na gustong tayo lumalapit sa Kanya. Lagi siyang merong kaparaanan. Lagi siyang gumagawa ng kaparaanan upang mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Mga trials sa buhay, akala natin parusa ng Diyos. Yung mga problema sa buhay, nakakala natin, yun na yung pagbagsak natin. Pero hindi natin alam, baka yun ang paraan ng Diyos upang mas lalong lumapit tayo sa Kanya. Yun ang nais ng Diyos. Ang puso ng Diyos
ay laging handang tumanggap sa mga nagsisisi. Pangatlo, ang pag-ibig ni Jesus, tanda ng pag-ibig na hindi natatakot sa dugo. Nakapag si Jesus, iniunat ang kanyang kamay at inipo siya. Kung babalikan po natin yung background doon sa Old Testament, ang mga taong may keto, bawal po sila mawakan. Sapagkat ang sino mang tao na umawak sa kanya ay tuturing din po siyang marunong. Bawal sa batas po nila ang ipuin ang may ketong. Hindi lamang naawa si Jesus, ang ketongin ay kanya rin pinagaling. Ang kanyang abag ay hindi lamang damdamin. Ito ay may kalakip na gawa, may kapangyarihan, at may kabutihan na kanyang iparanas. Ipinakita at ipinaramdam sa bawat isa sa ating mga mananampalataya at maging ang mga walang sapat na relasyon sa Diyos ay minamahal niya sapagkat binibigyan niya sila ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Ganyan kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Hanggang hindi pa po natatapos ang oras na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin at sa bawat isa na nandun dyan sa labas, may pag-asa pa. Sa bawat aplos ni Kristo, lumantad ang puso ng Ama sa langit. Ito ay isang pag-ibig na hindi umiiwas sa karumihan ng tao, kundi tumatagos sa dumi ng puso upang kanyang linisin sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin na ang ipinambayad at ipinanglinis sa ating mga kasalanan, walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. The precious blood of our Lord Jesus Christ ang ipinambayad sa ating mga kasalanan. Ganun yung apos ng Diyos. Ganun yung pag-ipo ng Diyos sa atin. Tulad ng babae inaagasan ng dugo. Yung babae for how many years na itinala ng Bible, how many years na siyang dinudugo. Naubos na lahat ng kanyang kayamanan sa kanyang pagpapagamot. Pero anong ginawa niya? Inapos niya yung laylayan ng damit ng ating Panginoong Jesucristo. Anong nangyari? Walang pasali, yung babaeng dinudugo, gumaling. Ito ay isang pag-ibig na hindi umiiwas sa karumihan ng tao, kundi tumatagos sa dumi ng puso upang kanyang linisin sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit nang siya'y umipo sa laylayan ni Jesus, hindi siya tinaboy, kundi tinawag na anak. Baka sa ating iglesia ay meron ketongin. Taong ayaw natin ipuin or ayaw natin pansinin. Ngunit kung si Kristo ang ating uwaran, tayo rin ay tatawagin umipo, magmahal, at magmalasakit. Ang pagkakaisa ng mga mananampalataya ay tanda ng tunay na pagiging alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pagkakaisa ay isang tanda
ng tunay na pagiging alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Pang-apat, ang paglilinis ng ketongit, pag-ibig na bumabago ng buhay. Sabi po niya, pagdakay nawala ang ketong at siya'y naging malinis. Hindi lamang siya gumaling, siya ay nilinis at pinatawad ng Diyos sa kanyang kasalanan. Sa harap ng batas, sa ngayon ay maaaring muling tanggapin ng lipunan, makapunta sa templo at sa kanyang pamilya, at higit sa lahat, tinanggap siya ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos kay Kristo ay hindi lang nakikiramay. Ito ay bumabago ng buhay. Ang taong tunay na may pananampalataya, ang tunay na taong nakaranas ng tunay na kapangyarihan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, ay mararanasan niya ang tunay na transformation sa kanyang buhay. Because ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus ay ito ang kapangyarihan ng Diyos upang maligtas ang sinumang sumasampalataya. At ang sinumang sumasampalataya na nakaranas ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, meron siyang outward evidence na siya ay tunay na mananampalataya. Yung transformation ng kanyang buhay ay unti-unting binabago ng Diyos. Kaya nga po yung nagbago at saka yung binago ay magkaiba. Ang nagbago, hindi nagbago siya dahil New Year's resolution niya yun. Pero yung taong binago ng Banal na Espiritu ay tao tunay na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo.